Okay. Opo, actually, ngayon po, bilang isang vice gobernador, marami na rin po tayong natutulungan sa pamamagitan po ng pag-alalay din po ni Governor Pineda dahil nga po magkapartido kami at maganda naman po ang aming samahan. Hindi po kamukha ng mga previous na mga governor na nakasama ko. So, nagtutulungan, may teamwork po kami. So, yung iba po niyang responsibilidad, kamukha po noon sa 1st District, ay pinangangatawanan ko na po yun, lalo na sa health. Doon po sa ating mga district hospitals at minsan po, doon, maski na private hospitals pa, yung pong nakalaang pondo doon sa ating mga district hospitals ay binabudget po natin yan para makarami po tayo ng natutulungan. Bukod pa po yan doon sa mga PhilHealth na pinamimigay po natin na yan pong PhilHealth, ang source po niyan, minsan magbibigay yung national government. So, gagawin po natin, spread out natin, pipiliin natin yung talagang pinakamahihirap, yung pong mga indigents, yung pong bibigyan natin ng first priority. Tapos, yung other sources po niyan, mismong local government, mismo po ang probinsya ng Pampanga, nagsiset aside po kami ng budget. Trabaho din po namin sa Sangguniang Panlalawigan na maglagay kami ng pondo para pantulong sa mahihirap. Isa na po dyan yung pantulong sa mga may sakit. So siguro, hindi naman po siguro kalabisan na sabihin ko rin na may parte rin po kami doon sa pagtulong sa mahihirap sa health programs po ng probinsya. Aside from that, kung mananalo po tayo sa Congress, suswertihin po tayo sa Congress, ang paggawa po ng authority sa Clark, ibigyan natin sila ng sarili nilang charter, magkakaroon po ng kapangyarihan, ang Clark magkakaroon ng additional na pondo, dadami ang negosyo, dadami ang investors. Ang ibig lang po sabihin yan, dadami ang trabaho. Pag dumami ang trabaho, sinong nakikinabang dyan? Yung mga mahihirap din po ang nakikinabang. Pagka marami ng trabaho sa Clark, siguro po, kahit na nagwawalis ka lang doon, nagpuputol ka ng damo, kung talagang kulang ang pinag-aralan mo, makakaraos ka na. Kung naman po may pinag-aralan ka, baka mas maganda ang iyong sweldo bilang talagang regular employee ng mga kumpanyang magpapasukan doon. So, mababawasan po ang kahirapan. At ang mangyayari po doon, kung ang tao ay may trabaho, mapapaaral niya ang kanyang mga anak. Mabibigyan niya ng pagkain sa tamang oras. Mabibigyan niya ng damit. So, mapapagamot niya pag may sakit. So, ito po ay comprehensive na. Kumbaga, hindi lang po ito aspirin na panggamot sa isang sakit ng ulo. Panggamot na po ito sa ating buong katawan. So, pagka ang tao ay nagkaroon ng oportunidad na magtrabaho, malusog ang kanyang katawan, kaya niyang pangalagaan ang kanyang buong pamilya. Galing naman. You have figured it out so well. Ano po? You've been in the position for the last 3 terms, sabi niyo, magna 9 diba? years na po. Opo. At isa talagang problema ng hindi lang ng Central Luzon, hindi lang ng Pampanga, ang poverty, right? Now, you have been in this business for so many years, and in this case, 3 terms. Ano po to what extent was poverty addressed in Pampanga? Alam niyo po, kasi it's a crying, nakikita namin sa lahat ng mga interview namin Talagang yan, ang sentro. Paano niyong susolusyonan? May pera ho ba tayo? Apo, alam niyo po, ang problema po ng isang politiko, generalize ko na po, karamihan. Ang mga tao lalapit sa'yo, unang-una, pagka sila ay may sakit. Yan po, number 1 na nagpapatulong sa mga politiko, yung may sakit. Pangalawa pong nagpapatulong sa politiko, yung mga walang trabaho. So, kung isusuma total nyo ang mga lumalapit sa isa sa 10, sa 10 lumalapit sa politiko, siguro po yung 6 may sakit. Yung 3 naghahanap ng trabaho. Yung isa, iba-iba na pong problema yon no, sa isa, kung sa 10. So, ina-address na po natin. Okay. Is there a progressive na solusyon yan sa Pampanga? Kasi hindi ho ba dito sa Pampanga, meron tayong biyaya na galing sa may kapal yung ating quarry. Hindi po ba? Tama po yun. Kumusta po yun? Paano ginagamit po yun? Yan po ba ay equitably na di-distribute sa buong... Opo. Nabanggit ko na po nung nag-umpisa ako isang board member,
ang kita natin sa quarry, 10 milyon isang taon. Ngayon po, ang kita natin sa quarry ay 270 milyon isang taon. Yan po ngayon ang ginagamit natin na panggamot ng ating mahihirap, pandagdag sa ating mga scholarship, pampagawa ng ating mga hospital at ng ating mga daan. Ganda So, kasama po dito sa programa ni Governor Pineda, pinaganda niya halos lahat na po ng ating hospital ay napaganda na po. Tapos, equipment, nadagdagan na po natin, gamot, meron na po. At yung mga magagaling na doktor ay nandyan na rin po. So, ina-address na po natin yung sinasabi kong 10, 6 na may sakit, ina-address na po natin yon. Yun naman pong 3 na sinasabi ko, i-address po natin yan pagka ang Clark ay ginawa na nating authority. Okay. Pinalakas natin ang Clark, kamukha po ng Subic Bay na authority na, Subic Bay Metropolitan Authority, kamukha po ng SESA sa Port Irene sa Cagayan, Cagayan Economic Zone Authority, kamukha po ng APECO sa Aurora. No? Ano po ba ang diferensya nun? Kasi po ang Subic, pinaglaban po ng mga Gordon kaya naging authority. Ang SESA sa Cagayan, pinaglaban po ng mga Enrile. Ang APECO naman sa Aurora, pinaglaban po yan ng mga Angara. So may president tayo. Bakit po ang Clark na mas malaki, mas modern, mas strategic, mas maganda, hanggang ngayon ay CDC Corporation? That's right. Ang SIAC hanggang ngayon, Clark International Airport Corporation. Bakit tayo napag-iwanan? Hindi po ito trabaho ni Governor Pineda. At hindi rin po trabaho ni Mayor Ed Pamintuan ng Angeles. Hindi po trabaho ni Mayor Boking Morales. Ito po ay dapat naging trabaho ng isang congressman. Dahil ang congressman lang po ang makakapanukala na gawing authority ang Clark. So ito ang centerpiece Ito po. ng inyong plataforma. Actually, kung ito lang po ang aking magagawa, Lahat solved na. masaya na po ako. Kung sa pagiging congressman ko, isa lang ang batas na naipasa ko, ito lang po, happy na rin po ako. Kasi mag-iiba na po ang itsura ng hindi lang ng 1st District, ng buong Central Luzon. Kasama rin po dyan ang Pampanga. We are getting excited here. Marami pa tayong pag-uusapan, Vice Gov, ano? Magpadala po kayo ng inyong mga katanungan sa ating mga guest. Hindi pa mga guest, sa ating guest. Kayo na rin po sigurong hindi dumating, yung mga taong nanonood dito, sa mga kandidato na hindi dumating, baka gusto nyo rin magtanong sa kanya. No? Please text in our hotlines, social media accounts ng CLTV 36 at magbabalik ang Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum. Babalik ang Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum. Ito naman ang gustong tanungin sa inyo ni Rizal Lumbang. Rizal, salamat. Panoorin natin po ito. Po natin ngayon, marami po ang mga nagtatapos na katulad ko. Ano po ba ang mga may papanukala ninyo upang kami mabigyan ng trabaho? Gustong malaman ni Rizal kung mayroon kayong panukala para sa job opportunities sa ating mga kababayan. Palay ko, dugtungan nyo na lang yung sinasabi nyo kanina. Gawin po nating authority ang Clark. Yun lang po talaga ang solusyon. Alam niyo po kami sa Kapitolyo, ang dami po nag-a-apply ng trabaho. So sasabihin nila, Vice Gov, tinulungan kita nung eleksyon. Bigyan mo ako ng trabaho. Ang problema po, pag nasa isang government office kayo, pagka may pinasok ka, kailangan meron kang tanggalin. So, mayroon kang natulungan, meron ka namang hindi natulungan. So, wala pong katapusan yon. Pero, pag nagpasok po tayo ng negosyo sa Clark, marami po tayong kukuning trabahador, wala tayong inaalis. Pati yung mga kamag-anak natin sa abroad, pauwiin na po natin, nahihiwalay pa sila sa kanilang mga pamilya at nagkakaroon ng social cost. Pero ang kinikita nila sa Hong Kong, domestic helper, swerte na sila kung maka 15,000 pesos. Yung 15,000 pesos po, kayang kitain dito. Hindi, kasama mo pa ang iyong pamilya. So, yun po ang ating objective. Yung mga graduates po natin, ay naku, kailangan po kayo. Lalo na pag naging authority na ang Clark. Dahil dadami ang negosyo,
mas madali po pumasok ang mga investors. Iba-ibang klase yan. Opo. So, pwedeng i-absorb yung human resource natin. Tama po yun. Pero ang unang makikinabang, ang mga Kapampangan. So, yun po ang maganda ron. Tapos, lahat na po ng Central Luzon, makikinabang po dyan. Pangalawa, ito po, napaka-exciting din po nito. Nung December po, ang ating pong chairman ng Laos Group of Companies, si Tata Levi Laos, kasama ko rin po si Mayor Oka Rodriguez, ay inimbitahan po kami ni Mr. Manny Pangilinan, si MVP. So, ang tagal po. Manny Pangilinan. Opo, ang tagal po namin kumakain doon sa Meralco. Pinaghanda niya kami ng lunch doon sa kanyang opisina. Siguro 2 to 3 hours. Ang pinag-uusapan po namin, Clark. Galing. Yun po ang pinag-uusapan namin. Ang sinabi ko po kay MVP ang aking plano. Boss, gawin na nating authority ang Clark, suportahan mo kami doon. Sabi niya, Yeng, Kapampangan ako. Taga-palit ako. Oo. Gustong-gusto kong tumulong, lalo na sa Clark, lalo na sa Pampanga. Si MVP po ang may hawak ng franchise ng NLEX. Fantastic. Opo, sila po may hawak ng franchise ng NLEX. Gusto nila na lalo pang umunlad ang NLEX kasi sila rin ang may hawak ng franchise naman po ng SCTEX. So pag umunlad po ang Clark, ang buong Central Luzon, dadami po ang volume ng mga gumagamit ng NLEX at ng SCTEX, kikita rin sila bilang negosyante. Pero ang magandang idea po niya, sabi niya, Yeng, kung gusto natin na ang airport sa Manila ay unti-unti nating madala sa Clark yung ating mga pasahero, hindi naman natin kailangan isara yung Manila no? Magko-complement tayo dyan sa Manila. Kailangan meron tayong fast train. Ang sinasabi po niya, ang Clark daw po at Manila, mga 90 kilometers. Pero ito po ang idea ng mga magagaling na businessman. Sabi niya, Yeng, don't think in terms of distance. You think in terms of time. Fantastic. Pagka nag-fast train tayo, ang Clark lalapit sa Manila, ang biyahe mo sa isang train, 35 to 40 minutes. Nandun ka na. Wala kang iisiping pag sumakay ka sa kotse mo, baka masiraan ka. Baka matraffic ka. Para sa Malaysia. Baka mahuli ka ng pulis. Pag sumakay ka sa train, alam mo, 35 minutes, nasa Clark ka. So kung nagbabiyahe ka, komportable na ang alam mo ang flight mo, alam mo ang travel time mo, bakit ka pa magpapakahirap? Napakagandang balita yan. Opo, at si MVP lang po ang may hawak ng franchise ng NLEX. Ang ibig sabihin, hindi siya kailangan bumili ng right of way. Kung gagawa siya right of way na siya. Opo, kung gagawa siya ng fast train, ang sabi po niya, ilalagay natin dun sa gilid para hindi makaistorbo. Kasi po, ang una kong idea, boss, sa gitna natin lalagay. Sabi, hindi natin yan sa gitna ilalagay. Sabi ko, ilalagay natin yan dun sa gilid. Meron na akong alignment. Saksi po si Boss Levi at saka si Mayor Oka. That must be a very good conversation. Doon sa usapan po namin. Ay, na-excite po kaming lahat doon. No? At alam niyo yung kinakausap niyo can make it possible. At alam po namin na this is the person who can make it happen. At napakasaya, no? Just imagining, biro nyo kung naging totoo pa. Ini-imagine natin na gano'n ang mangyayari. Mukhang magiging totoo yan. Opo. Pero ang sinasabi po ni MVP noon, dapat naman meron ding indication or commitment from the national government na mag-extend sila or mag-commit sila na magplano sila ng development for Clark. Iyan po ang gagawin din natin bilang advocacy natin. Kung tayo po isang congressman, mangungulit po tayo sa itaas. Yes. Kailangan may nangungulit po doon. Aside from gagawin nating authority ang Clark, meron na tayong sariling kapangyarihan, autonomy, meron tayong sariling pondo. Dapat po sinasabihan natin yung ating mga kasama ron, huwag niyong kakalimutan ng Clark, lagay niyo sa plano niyo yung Clark. Po, dapat may nangungulit ng ganun. Kung wala po kasi, minsan baka makalimutan. At saka po ngayon papasok ang businessman. Tsaka papasok ang negosyo. Ang businessman po papasok yan kung may opportunity. Kung hindi nila nakikita yung opportunity, bakit sila papasok? So napaka-exciting po noon. Kaming tatlo ni Mayor Oka at saka ni Tata Levi, kausap namin ang isang businessman na pag sinabi niya, alam mong kaya niyang gawin,
So, nai-excite po kami bilang lahat kami mga Kapampangan po ron. Tsaka napaka-patriotic ni MVP. Talagang iniisip niya. At tapos Kapampangan pa. Opo. No? Siguradong gugustuhin niya yan. Nako, eto na naman po, isa pang tanong. Basahin naman natin itong pinadala ni Michael Songko. Sabi niya, isa po sa pinaka-problema dito sa ating probinsya ay basura. Dito po kasi sa amin, nabubulok ang basura at hindi nakokolekta. Kung kayo po ay uupo sa Kongreso, mayroon po ba kayong naiisip na batas para magkaroon ng mas maayos na sistema sa pagtatapon ng basura? Mukhang exasperated dyan sa basura. I think because you have, ano bang tawag doon? Yung... Alin po yun? Yung open, how do you call it? Yung mga open dump sites. Open dump sites. Yeah, in different places. Alam niyo po, isa lang po sa aking palagay, isa lang ang solusyon sa basura. Kailangan po gumamit na tayo ng technology. Hindi po natin kayang isolve yan sa mga open dump sites o kaya po yung mga kasi yung kuminsan po susunugin na lang sa isang tabi. Bawal po yun. So in terms of legislation, lahat po ng batas ay nandyan na, no po, para maayos natin ang basura. Ang nagiging problema natin ay implementasyon. Yeah. So, dapat po natin ma-implement ng mabuti. Pero ano po reason kung bakit hindi na-implement? Ang tagal ng problema yan. Alam niyo po, ang pinakamalaking rason na sa aking nakikita, ang pagdi-dispose po ng basura nangangailangan po ng pera. Akala ko marami tayong pera sa quarry. Marami po, pero meron din pong priorities na siguro dapat din po nating bigyan ng priority yan. Pero alam niyo po, si Governor Pineda, willing na willing po yan gastusan ng ating basura. Pero ang problema po natin, saan natin dadalhin? Po, kung itatravel mo yan, i-haul mo, may bayad po ang hauling. Kung ipapasok mo yan sa isang landfill, meron pong bayad yung tipping fee na tinatawag nila. No po? So, with political will, siguro magagawa po natin na execute natin at kasi implement natin. Implement natin lahat ng batas sa environment. Pero nasa kultura pa rin po natin na ang basura ay parang hindi siya priority. No? Mas gusto mo pa magpagawa ng daan kaysa sa ayusin ang basura. Mas gusto mo po ng mga iba na magpagawa ng classroom kaysa sa ayusin ang basura. Dapat po siguro magkaroon tayo ng shift ng ating mentalidad na meron kang ang classroom, meron kang ang daan, puro basura naman. Puro ang dumi naman ng environment. Wala kang konsuelo. Opo. Meron kang Freeport, puro basura meron kang naman. investments, tapos basura sa labas, hindi wala rin. So I think it should be a priority. It should be a shift of our priorities and of our mentality. Do we see it being advocated by